Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang day 4 ng aking documentary sa aking buhay bilang isang mga ngaral na magandang balita dito po sa South Korea. Ay babahagi ko po ngayon araw na ito ang aking kwento na kung saan ano bang ibinunga ng pagtanggap ko sa ating Panginoong Jesucristo through repentance at sa tulong na rin po ng Banal na Espiritu Santo. Gaano nga ba kahalaga yung tulong ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya? Bakit ko po nasabi yan? So mga kapatid, maraming mga mananampalataya, maraming tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo na wala ang Holy Spirit. Ang ibig ko po sabihin, sila'y nanatili bilang sa mananampalataya pero wala silang paglago sa pananampalataya. At yan po ang ibabahagi ko ngayon sa araw na ito, yung kwento ng aking buhay na kung saan gaano ka-importante sa isang mananampalataya ang pagkilos ng Holy Spirit. Noong time kasi na iyon na tinanggap ko ang ating Panginoon sa buhay ko, doon yung nag-start yung buhay ko na kung saan is napaka-eager ko. Sobrang pananabik ko, sobrang harabang pagkain na gutom ka sa salita ng Diyos. Gutom na gutom ka sa karunungan. So ang ginawa ko noong time na iyon, nag-start ako na mag-search sa YouTube. Nakinig ako ng maraming mga pastor. Iba't ibang mga pastor ang mga pinakinggan ko. Kasi sa sobrang pananabik ko na magkaroon ako ng agad-agad na karunungan na maunawaan ko mabuti yung salita ng Diyos. Sa sobrang paghahangad ko na iyon. So, ang dami kong sinerch ng mga pastor. Wala akong ginagawa sa buhay ko. Nakikinig ako ng mga preaching ng mga pastor. Wala akong pakialam kung ano bang religion yan. Basta pinapakinggan ko. Iniisip ko lang, pare-parehas lang yan. Salita ng Diyos yan. So, yun ang pangunawa ko noong una. So, yung iba pang mga bagay na ginawa ko is binasa ko ang Biblia. Yung aklat ng Biblia, sa sobrang pananabik ko na malaman, maunawaan lahat ng mga nakasulat sa Bible. Wala pang isang taon, natapos ko yung buong Bible. Mula Genesis hanggang sa Revelation. Yung aklat ng Mateo, kaya kong tapusin sa isang araw lang. So, kahit na nagtatrabaho ako, nagpapasa ako ng Bible, wala akong pinapalampas na oras sa pagbabasa ng Bible. Pero one day, para bang napatigil ako sa lahat ng ginagawa ko. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, iniisip ko na, teka lang, parang may mali. Nabasa ko ng Biblia, natapos ko na ang Bible, ang dami kong pinakinggan ng mga pastor na kung sino-sino. Lahat ng yun ay walang tumanim sa isipan ko. Para bang walang karunungan na pumasok sa akin na kahit nabasa mo yung Biblia, wala ka pa rin pangunawa eh. Wala pa rin ako masasabi na karunungan na masasabi ko na pwede na akong mangaral ng salita ng Diyos. Pero napatigil ako. Ano bang kulang? Para bang sa pakiramdam ko kasi may kulang. Doon ko na-realize na yung pangako ng Panginoon na sinabi niya na isusugo ko sa inyo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit yung magpapatotoo patungkol sa akin at magpapaalala at gagabay sa inyo patungkol sa mga pinahayag ko na sa inyo. So, sa buhay ko, kala ko sapat na yung pananampalataya. Kumbaga, nadaya ako ng pagiging mainit ko sa pananampalataya sa sobrang pananabik ko. Binasa ko ang Biblia. Inaral ko lahat ng mga nasa Bible. Pero wala akong naunawaan kahit isa man sa mga binabasa ko. So, doon ko napagtanto na may kulang. Ang kailangan pala yung tulong ng Holy Spirit para mas maunawaan mo mabuti. So, after nun, nag-decide ako sa Panginoon na magdasal. Ito ang aking naging dasal sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ko sa ating Panginoon, Lord, hinihiling ko ang Holy Spirit sa buhay ko. Holy Spirit, ikaw mismo maging pastor ko, ikaw mismo maging guru ko, ituro mo sa akin lahat ng mga nakapaloob sa Biblia, ipaliwanag mo sa akin lahat ng ito. Kasi nais ko talaga maunawaan mabuti yung salita ng Diyos. Kasi nga sinasabi sa Biblia na ang bunga ng pananampalataya ay pakikinig. At ang bunga ng pakikinig ay pangangaral ng magandang balita. So ako, nagtataka ako bakit walang karunungan na pumapasok sa isipan ko patungkol sa salita ng Diyos na kahit binabasa mo yung Biblia, wala ka pa rin naunawaan. So paano magkakaroon ng bunga yun na kung saan ipapangharal mo yung salita ng Diyos na batay sa pananampalataya na meron ka. So yun yung naisip ko na may kulang sa akin, wala pala ang Holy Spirit. After na ipagdasal ko yung bagay na yun sa Panginoon, nung basahin ko na ang Biblia, masasabi ko na
para siyang pintuan na kung dati is nakalock siya, na once na binasa mo yung Bible, kung ano lang nabasa mo, yun lang maunawaan mo eh. Pero nung time na tinanggap mo ang Holy Spirit, para siyang pintuan na na-unlock siya eh. Na-unlock siya kasi nga masasabi mo na pagbukas mo pa lang ng Biblia, parang napakadami mo palang mga bagay na mauunawaan patungkol sa Bible na kung saan maihahambing ko dito sa South Korea. Dito kasi sa South Korea may 4 season eh. May summer, may winter, may autumn, may spring. Ganon din ang Biblia. Nung time na tinanggap mo yung Holy Spirit, masasabi mo na yung nabasa mo na iyon, pagdating ng taglamig, tapos babasahin mo ulit yun sa araw ng spring, iba na naman yung mga meaning. So, masasabi mo na walang katapusan pala yung meaning ng Biblia na kung saan eh, nung wala sa yung Holy Spirit, babasahin mo lang siya, no? Parang masasabi mo, wala lang. Walang pananabik, walang saya na masasabi, ay ganun pala yun. Ganun to pala yung meaning nun na masasabi mo, ay napakasarap sa pakiramdam na ramdam mo kasi yung babasahin mo yung Bible kapag nasa yung Holy Spirit eh. Pero kapag wala sa yung Holy Spirit, parang binasa mo lang siya na hindi mo maunawaan kung ano nga bang meaning nun. Basta madali siyang unawain, madali siyang basahin, madali siyang i-memorize. Pero hindi mo ramdam sa puso mo kung ano nga ba yung meaning ng binabasa mo. Parang bang walang buhay yung binabasa mo. Pero through Holy Spirit, parang kang nakikipag-connect talaga. Yung, kumbaga yung masasabi mo na ang Panginoon mismo yung nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na napakahalaga ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya para mas maunawaan niya mabuti ang salita ng ating Panginoon. So, tayo man mga kapatid, kayong mga tinawag ng ating Panginoon, kung kayo man ay may calling sa ating Panginoon, ito na yung time na pakinggan mo sa puso mo ang Holy Spirit. Ito na yung time para tumawag ka sa Kanya na kailangan mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Hindi ka lang basta lumalakad na mag-isa, kundi ang Holy Spirit mismo ang tutulong sa iyo. Kung ikaw man may calling, huwag mong intindihan ng ibang tao. Kasi nga ako, nasasabi ko na wala akong may pagmamalaki sa sarili ko. Lagi ko sinasabi yan sa preaching na hindi ako isang pastor, hindi ako graduate ng theology, pero nandito ako nangangaral ng magandang balita through Holy Spirit mismo. Kung paano ang Panginoong Jesucristo nangaral ng salita ng Diyos, na hindi siya nag-aral, yung mga apostol, lahat sila hindi nag-aral, pero nangaral sila sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Ako man ay nangangaral din ng magandang balita through Holy Spirit, kaya ikaw mismo, huwag mong isipin ng ibang tao. Kung ikaw man binigyan ng gift ng Panginoon ng mga aral na salita ng Diyos, magturo, mag-evangelize, mag-ministry, anumang klaseng ministry yan na binigay sa iyo ng ating Panginoon na calling, i-grab mo na. Huwag mo na sayangin pagkakataon. Alam mo bakit? Dahil hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo pupunta ng langit. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya nga, itong pagkakataon na ito, huwag mong isipin ng ibang tao kung ano sasabihin nila. Ako, masasabi ko, hindi ko na kinakailangan pa yung pagmalaki pa yung mga ganong bagay. Kundi ang tanging may pagmamalaki ko talaga, yung kung paano kumilos sa buhay ko ang Holy Spirit. Dahil yung time na yun kasi, kahit gusto kong mag-aral ng theology, masabi sa akin ng ibang tao, 30 million ang bayad sa per sem pa lang. Pero sabi ko hindi na ako mag-aaral ng theology para sa 30 million won sa pera dito sa Korea. So nag-decide ako na pag-aralan na lang ang salita ng Diyos, mag-ministry, maging missionary, ma-experience mo yung salita ng Diyos. Hindi lang basta binabasa mo siya, kundi maranasan mo sa buhay mo, ma-experience mo yung salita ng Diyos. Kaya nga napaka-importante ang tulong ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. So mga kapatid, alam ko po na meron dito na mga mananampalataya na katulad ko rin sa kwento ng aking buhay na nagnanais na mangaral ng magandang balita, pero natatakot sila dahil baka usigin sila ng ibang tao. So mga kapatid, masasabi ko na huwag kayong matakot. Ipagpatuloy nyo lang yung calling na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, papalad yung mga inuusig dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng ating Ama, mapapabilang ka sa kaharian ng langit. So, kung inuusig ka dahil sa pangangaral ng magandang balita, ikagalak mo pa iyan. Huwag ka matakot, huwag mo ikahiya na ikaw ay hindi nag-aral ng theology o graduated. Basta ay pagmalaki mo na nasa iyo Holy Spirit.
So paano ba natin mararanasan sa buhay natin ang Holy Spirit? Ito ay sa pamamagitan lamang po ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pagsisisi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating mga kasalanan ay patatawarin at ang Holy Spirit ay pagkakalob sa ating bilang pangako ng ating Panginoong Jesucristo na siyang gagabay at papatnubay sa atin at magpapaalala patungkol po sa kanyang mga salita. So sa pamamagitan ng Holy Spirit, siya ang tutulong sa atin upang ipaliwanag at ipaunawa sa atin ang lahat ng mga binabasa natin patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kakamitihin natin na tayo pagkarian ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi lamang ito nagbibigay ng karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos, kundi ito'y nagbibigay din sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito'y panghabang buhay para sa atin, sapagkat ang Holy Spirit mismo ang bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ring bubuhay sa ating mga katawang mamamatay. Siya ring bubuhay sa atin sa huling araw sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, ang Holy Spirit ay hindi lamang para sa salita ng Diyos na nais niyo magkaroon ng karunungan, hindi ganoon, kundi ang Holy Spirit mismo ay napaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya, dahil ang Holy Spirit mismo ang bubuhay sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung nais ninyo na maranasan ang buhay na walang hanggan, panatiliin ninyo ang Holy Spirit sa puso ninyo. So yun lamang po mga kapatid ang may babahagi ko for today. So abangan niyo po yung day 5. Doon po ibabahagi ko po sa inyo yung karanasan ko nung ako'y makapunta ng langit, at kung ano po yung mga bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. So abangan niyo po yung magaganap sa day 5. May God bless you all po mga kapatid. Salamat po sa panonood. Palainawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo.